Madam Chair, ako po'y kadalasan na tumutulong po sa ating mga mahirap nating kababayan. Nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito, no? Personal ko ito. Oo. Hindi po ito mula sa DSWD, yung mga grocery packs. Akin po yan, pagkain, pinapamerienda ko sila, pananghalian, vitamins, mga face mask. At gusto ko talagang tulungan sila yung mga naging biktima ng sunog. Ako po, witness po ako dyan. Walang biro. Witness po ako na si Senator Bongo, grabe yung tumulong yan. Maniwala ako hindi ko na lang iniisa-isa dito, pero ang dami po nating inilalapit kay Senator Bongo at talagang tinutulungan niya po. Walang biro ho, hindi ako mamatay na nagsisinungaling, mawala na ho sa mundo na to. Ang dami ho talaga niya natulong. At wala ho siyang sinasabi na sabihin ko yun, yung isa-isahin ko yung mga natutulong. Itanong nyo na lang yung mga moderator natin. Sa moderator natin, ang dami may mga natulungan dyan kasi may mga humingi ng tulong sa kanila. Tapos hiningi natin ng tulong kay Senator Bongo. At hindi ko na pinalo up yun Hindi yung, dahil galing sa akin, aanuhin ni Senator Bongo. Hindi. As in, after nun, tinulungan. Hindi na nga sinabi sa akin ng opisina ni Senator Bongo, Banat Bay natulungan namin yung hinihingan mo ng tulong. Walang ganun. Nalalaman ko na lang, magpapasalamat na lang sa akin yung mga Sir, salamat natulungan kami ni Bongo. Ang bilis kumilos nito. Ito yung pinanggagalingan ni Senator Bongo. Tulong. Putok ng bulkan, buhawi, at iba pang disaster. At Madam Chair, napag-alaman ko lang po na pinagbabawalan po ng DSWD na banggitin po ang aking pangalan. May tanong lang po ako. Maraming bumatikos kay Senator Bongo. Parang sinasabi nila bakit kasi gusto mo mabanggit yung pangalan? Okay? Klaruhin natin, ang konteksto na to, galing kay Senator Bongo yung tulong, hindi galing sa DSWD. Okay? Sinasabayan lang niya minsan yung mga gawain ng DSWD, pero nagbibigay siya ng sarili niyang tulong. Naturalmente, 'di ba? Dapat naman pasalamatan din natin si Senator Bongo. Hindi niya nga ginagamit yung mga ayuda ng DSWD. Ginagamit niya yung sarili niyang pera. Kasi mayaman ito, sabi ni Pangulong Duterte. Kaya nakakatulong ito. Sabi nga nila, di ba, may biro dyan Gusto nyong ma-meet si Senator Bongo, gusto nyo makaselfie, sunugin nyo yung bahay nyo. Pupunta siya dyan. Ang kanya naman, fairness lang, ika nga, fairness. Kasi yung iba nga, ang iba mga kongresista, lalong-lalo na yung tangok ba yung tingog? Yung tingak? Yung tungak na party list? At saka si Romualdez. Pag sila namigay na DSWD yung tatak nung pinamimigay nila, DSWD yun. Grabe ho, yung tarpaulin mas malaki pa ho kaysa sa presidente. Ayun, tungak party list. Hindi ho. Totoo ho yun yung sinasabi, yung tarpaulin nila mas malaki pa doon sa tarpaulin ng presidente. Mas malaki pa nga daw yung pangalan ni Romualdez kaysa sa pangalan ni presidente. Ganun. Diba? Kaya nga sinasabi dito, fairness lang. Fairness lang ba? Sa ating regional director, to Maria Angela Gupalan. Go ka pala, ma'am. Go. Pangit, medyo medyo hindi maganda sa pagdinig yun. Upalan? Ano daw pangalan? Gopalan. Akala ko. Sorry. Bingi ako. Sinabi ko naman sa inyo, bingi ko Di ba? Akala ko kupalan Gopalan pala. Gopalan. Okay. Pasensya na ho Bingi lang ako Pasensya na ho Hindi ako nang babastos. Bingi lang po talaga ako. Iba din yung pagdinig nyo, di ba? Hindi kasi alam mo, ito di ba paulit-ulit ko naman sinasabi, medyo bingi po talaga ako kasi nga dahil sa dati akong drummer tapos tumatanda pa, talaga nabibingi lalo. Di ba? So rin pala. Ating field office. May tanong lang po ako sa inyo.
Unang-una, totoo ba ito na bawal po banggitin ang aking pangalan, pero sa ibang politiko hindi po bawal? Senator, yun You're po under ang oath po, aming- You're under oath. Huwag ka magsisinungaling. Yes po. Akin po as Regional Director, wala naman pong explicit na instruction na pagbawalan. Pero po sa akin, dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa, I think it's best not to mention. Otherwise, baka po kasi kami Ma'am, specific po. pagsabihan. Specific. po ang pagbabawal ng pangalan ko. Bawal banggitin ang pangalan. Sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging pantay na po. Yun ang punto Kung dun ibang pangalan pwedeng banggitin. Bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Yun eh. Senator, wala po kung naalala na may explicit instruction na parang yung sa inyo lang pong pangalan. Sigurado po kayo? Sure ka, sure? Alaminos. Wala kayong inutusan sa Alaminos? Alam mo, bakit nagtatanong tong si Senator Bongo? Kasi alam niya, nagsusumbong sa kanya yung mga tao doon. Kasi ganito yan para sa kaalaman ninyo, pag si Senator Bongo tumulong, hindi man siya pumupunta doon, merong mga tauhan niya na nagpupunta doon sa mga lugar. Sinisiguradong makakarating yung mga tulong na ibinibigay nila. Po sa DSWD sa Alaminos, wala kayong inutusan doon? Hindi kayo nag-conduct ng briefing na bawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi nyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan. Sabihin nyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno, tulong po ito sa mga mahirap. Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag sungaling, Huwag nyo ika nga. pangaluan ng politika. Yan. Sa totoo lang po, ito pa ang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Oo, grabe nga eh. Diba? Taga-abot yung ibang politiko eh. Nakita niyo yung mga video ni Romualdez? Grabe, no? Parang parang tawag dito, parang yung mga napapanood natin na aabot na lang nung taga DSWD, kailangan dumaan pa sa kamay ni Romualdez. Nakita niyo yun? Grabe talaga yung kapalan na ng mukha, ano? Pero dito kay Senator Bongo, meron talagang instruction na wag papuntahin niya si Bongo, ha? Kasi tandaan ito, meron pong mga nakaalat na budget dyan sa lahat na senador. Na pwedeng gamitin pantulong, kuwari sa DSWD, tadaan doon. So, kailangan nandun sila to witness. Wala namang problema eh. Ginagawa naman talaga yan. Ang pangit lang yung selective, ika nga. Selective yung kanilang pinapayagang pumunta. Bakit ganun? Di ba? Ay nako. Tuloy. Oy, Master Judea. Magandang Tanong araw. ko lang, bakit bawal ako pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson? Ay, grabe, biglang napano si Senator Amy. Yan ang batikas. Di ba yan ang pag sinabi mong, ay, bakit itong katabi ko? Di ba? Hindi, walang paligoy-ligoy eh. Tinan mo, natulala-tuloy yung katabi niya, si Senator Amy. Di ba? Parang, ay, bakit itong katabi ko? Bakit to si Senator Amy? Pwede siyang pumunta, ako hindi. Ba't ganun? Anong meron? Di ba? Ito ang kinagandahan kay Senator Bongo. Hindi siya nagbanggit. Alam ko, nasa isip niya si Romualdez eh. Kunwari lang yun eh. Pero hindi niya binanggit. Kasi siyempre, respect eh. Sila eh. Alam nyo, tandaan nyo yan. Ang Senate at saka House, equal, magka-equal yan. Kaya naiinis minsan ng House pagka si Cynthia Villar nagagalit sa House eh. Di ba? Walang alam tong House, sabi niya eh. Tungkol dun sa rice taripa. Siyempre eto si Senator Bongo, mabait pa eh. Mabait pa ho ito si Senator Bongo. Sinasabi niya, sandali. Eto, bakit tong katabi ko? At least, hindi siya
patalikod bumanat, di ba? Yung mismong kaharap niya ang sinasabi niya. Pumunta. Huwag niyo naman sanang ipag-bawal. Ngayon, nandito ang inyo. Malinaw ho ito ha. Sa kanya po yun. Okay? Sa kanya po. Sa kanya. Hindi po kahit kanino yun yung binamimigay ni Senator Bongo. Kanya po. Secretary, pwede naman sigurong sagutin ng atin mahal na secretary yan. Bakit po ganon, sir, naging selective po tayo? At meron lang po ako isa-cite na isang instance. Halimbawa, dito sa isang lugar, Secretary Rex, sa Mindanao, merong due doon for payout na dapat nang ibigay sa kanila. Nung pumunta ka, naka-hold yun for how many months? And then nung pumunta ka, dinoble mo. Dinagdagan mo, dinoble mo. Pwede pala yung ganun. Kasi ikaw yung pumunta. Gerald Santos City, sir. Senator, this was during the earthquake. Hindi po. Recently lang po ito. Ma'am, meron pong due for payout na po doon, mga indigents, no? Senator, Maybe biktima po ito ng earthquake o disaster, due na po. So nagmakawa sila sa inyo, sir. Matagal na po itong validated list na ito for payment na po ito. Ngayon, nung pumunta ka, sige, release nyo na. Nung pinarelease mo, dinoble mo pa. So, ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede nyo palang doblehin. Pag nagiging selective kayo, Secretary. Yun ang problema. Ibig sabihin, kaya naman pala ang bilis kilos. Pero pagka iba, binibitin, pagka proyekto ng katulad nila Senator Bongo, dinidelay. Yung nga daw kay Senator hindi Senator tuloy. Feeling Senator lang pala. Sorry. Si Secretary Gatchalian, binibitin kayang-kayang bilisan at doblehin pa. Ganun daw. Hindi naman nung magsisinungaling, alam niyo si Senator Bongo, ang tipo ng tao na hindi namumulitika, pansinin ninyo. Diba? Nagpunta yan sa Maisog sa Davao, hindi nagsalita. Nandun lang. Nagpunta yan sa rally ng SMNI, yung nasa Liwasan. Ano lang ang sinabi niya? Actually, hindi nga ata siya nagsalita nun, parang tinuro niya kagad sa iba kasi ayaw niya mamulitika. Serbisyo lang, ika nga, serbisyo lang. Pag ito humirit na ng ganito, galit na ito kasi tinatamaan na po Tinatamaan na po ang mga kababayan natin. Chair, One more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? my politics. Senator, I'm not. One question for the record. Are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. In fact, Ano tao yan? yes, and in fact, I even wrote all the public polling for. Ito I'm not running for the Senate. Ang clear na sagot niya. Okay? Pero ngunit datapwat subalit. Tingnan natin May follow-up question si Senator Bongo. Matalino yung follow-up question ni Senator Bongo To remove me from the list. And then, I communicated that so many times. okay, so don't be selective. Alam ng publiko yan. Nakikinig ang publiko natin. Senator, Madam Chair, if I may respond. First of all, hindi ho ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa General Santos na nag-earthquake ho sila. Region 12. Well, the last time was Last year. last year, late Yeah, last year ho. last year. Yes, late last year, if I'm not mistaken. Yun pa nga yung September na mga Senator, listahan. Yun pa yung September na listahan. Ang tagal na, validated list na siya. Nagmamakaawa sa inyo from August, July, August, September, hanggang umabot na lang ng... kailan kayo pumunta ng... Senator, kung pumunta ho ako doon right after the earthquake twice. Kailan nga po yun? Kailan ba yung earthquake? The earthquake was... Booking Di ba? Parang dito mapapansin mo na hindi niya alam kung kailan talaga siya nagpunta. Ang problema, si Senator Bongo, kabisado niya Nag-ano siya Eto, hindi niya alam kung kailan talaga siya nagpunta.
So hindi niya alam yung details ng sinasabi niya. Nahuli siya dito. End of the year. Remember, lumapit sa yung mga local officials and then you ordered them to release the AX kasi lumapit sa iyo personal, di ba? Senator- So, kailangan bang lumapit sa iyo personal? Now, Senator, let me just qualify ho. Lahat ho ng binigay niyo na list sa amin, we're vetting it one by one. And we've already given you assurance that we will release it, all the list that you gave us. Senator Rex, you check Secretary, your record. I don't Evelyn, have any intention salamat of running po. Senate. Hindi, kapatid mo yung kasama ko rito. Secretary Rex Gatchalian, you check your record. Senator, let me... General Santos City, meron silang validated list. Napakatagal na nilang nag-antay. Ilang buwan silang nag-antay doon. Oh, ang dahilan kasi ni Secretary Gatchalian, hindi daw validated yung kaya hindi pa nabibigay. Eh alam mo ni Senator Bongo yun na validated na po. Oh, kaya nga hindi makasagot na sigurado eh. Pautal-utal ho si Secretary Gatchalian. Si Senator Bongo, meron ho siya listahan. Oh, ito mga okay na, ba't hindi nyo pa binibigay? Oh, di ba? Dating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, Senator, Madam Chair, if I may just clarify ano ho yung nirelease ko. Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AX. In fact, the mayors came to me, we met there with the governor, emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AX, it's emergency cash transfer. kaya nga ang punto ko doon, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit nyo pahirapan? 3,000, Se- 4 na buwan, 5 buwan, Senator- nagmamakaawa. Hindi nyo naman pwede yun, sir. Yan! Taong bayan yan. Tama! Yan ang pinakamatindi dyan. Bakit niya pinahihirapan? Eh kasi nga, gusto ho ng gobyerno na ito, kayong mga mahihirap, gusto ng gobyerno na to, kayong mga, may tawag sila dyan eh, yung mga, di ba, tawag ni Senator dyan, pulubi, mga ganyan-ganyan. Kayo ay umasa sa gobyerno. Maging dependent sa gobyerno. Yan ang gusto mangyari ng gobyerno ngayon eh. Kaya paasa ho sila. Para at least, pag umasa sila sa gobyerno, kung sino man ang idikta ng gobyernong iboto, eh yun ang iboboto ninyo. Ako, kalokohan niyang ganyan.